Dalawang dalandan ang maayos na inihanay ng 7 taong gulang na dalagita sa lamesa habang hinihintay ang kanyang ina. Ngunit sa gabing iyon, matapos pumasok sa isang luma at mumurahing KTV bar sa kabilang bayan, ang kanyang ina ay hindi na muling bumukas ng pinto para umuwi. Madaling hinusgahan ng mga tao, isang single mother na pagod na sa hirap ng buhay ang tuluyan ng sumuko at tumakas sa katotohanan. At sa ganoong paraan, 6 na taon ang lumipas. Ang batang 7 taong gulang na gabi-gabing nakadungaw sa bintana, nag-aabang sa kanyang ina ay isa ng dalagitang nakauniforme ng high school. Ang katotohanan sa likod ng gabing iyon ay inakalang tuluyan ng nalibing sa limot. Subalit, pagkaraan ng 6 na taon, ang kaso ay umikot ng 102 degrees dahil mula sa isang lugar na hindi inaasahan, sunod-sunod na natagpuan ang mga tiyak na bakas ng nawawalang ina. Mula sa mukha ng taong hindi dapat paghinalaan, mula sa pinakasulok ng kompartimento ng sira-sirang kotse ng isang lalaking hindi mo aakalaing may kaugnayan sa isang maliit na KTV bar sa bayang ito sa tabi ng dagat. Ano nga ba ang nangyari sa loob ng masikip at madilim na silid noong malagim na gabing iyon ng taglamig, 6 na taon na ang nakalipas? At ano ang madilim na sikretong itinago sa 2 litratong isiniksik sa takip ng isang lumang kaldero, isang sikretong pilit na itinago ng ina hanggang sa kanyang huling hininga upang mabuhay lamang ang kanyang anak na babae? Ngayon, sisimulan na natin ang pagbubunyag sa nakapaninindig balahibong pagbaliktad ng mga pangyayari na wawasak sa 6 na taong katahimikan na pinaniniwalaan ng lahat na isang simpleng kaso lamang ng pagkawala. Bago tayo magsimula, mangyaring mag-subscribe at ilike ang channel na ito. Mag-iwan din ng komento kung saang lugar ninyo kami pinapanood upang mabati namin ang bawat isa sa inyo. Ito ang silid ng mga tala ng krimen. Simulan na natin ang kwento. Nobyembre ng 2005, mas maaga at mas matindi ang naramdamang lamig sa San Roque, Batangas. Panahon kung saan ang hanging amihan ay humahampas sa buong lalawigan. Ang mga turista ay parang agos na humupa, at ang natira na lamang ay ang tahimik at maliit na pang-araw-araw na buhay ng mga lokal na magkakakilala. Bagamat hindi kalayuan ang Batangas sa Maynila, nagiging ibang mundo ito pagsapit ng taglamig. Malamig ang hangin kahit sa tanghali, at pagsapit ng dilim, biglang nawawala ang mga tao sa mga iskinita. Ganito ang lugar na iyon. Lalo na sa mga iskinita, sa labas ng sentro ng bayan, maraming lugar ang may iisang poste lang ng ilaw. Sa dulo ng isang eskinita sa labas ng bayan, may isang maliit na KTV bar na halos kalahati ng neon sign ay patay na. Ang pangalan ay Blue Horizon. Matatagpuan ito sa basement ng isang lumang gusali at pagbaba mo ng hagdan may makikitang 5 pribadong silid sa magkabilang gilid ng makipot na pasilyo. Kahit sa pinakamaraming araw, wala pang 10 customer ang dumarating at isa itong lugar na hindi gaanong kilala kahit sa mga lokal. Asul dapat ang kulaing kanban, ngunit dahil pate ang neon letrang basa blue, mukha itong Blue Horizon sa gabi. Tinatawag na lang itong magkakapitbahay na yung KTV sa basement. May isang babaeng nagtatrabaho doon bilang Guest Relations Officer, GRO. Ang pangalan niya ay Maria Santos, 24 taong gulang noon. Hindi taga Batangas si Maria. Siya ay mula sa Angeles City, Pampanga, at napadpad sa bayang ito noong kalagitnaan ng kanyang 20s matapos magpakasal sa isang lalaking lokal. Sa simula, tumutulong siya sa maliit na karinderya na pag-aari ng pamilya ng kanyang asawa at sa loob ng ilang panahon namuhay siya ng payapa. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang buhay may asawa. Umalis ang kanyang asawa noong 22 taong gulang si Maria at hindi na nagparamdam pa. Nalaman na lang niya kalaunan na mayroon na itong ibang babae. Ang naiwan sa kanya ay ang kanyang 5 taong gulang na anak na si Maya at isang maliit na apartment sa isang lumang gusaling yari sa kahoy na may puhunang 40 piso lamang. Nagsikap si Maria. Sa umaga, nagtatrabaho siya bilang part-timer sa isang convenience store at sa gabi sa KTV bar. Isang kapitbahay ang magpapatotoo kalaunan na pinili niya ang Blue Horizon na medyo malayo sa sentro ng bayan
upang iwasan ang mga mapanuring mata. Kahit na alam niya ang malamig na pagtingin ng lipunan, hindi niya ito ipinakita sa harap ng kanyang anak. Sa family day ng kindergarten ni Maya, nagdala siya ng isang palumpon ng bulaklak na gawa sa kamay at sa kaarawan ni Maya, palagi siyang nagbe-bake ng isang maliit na cake. Gaano man kahirap ang buhay, gusto niyang maging isang normal na ina para kay Maya hanggat maaari. Hindi lubos na nauunawaan ni Maya kung saan nagpupunta ang kanyang ina tuwing gabi. Ang alam lang niya ay magtatrabaho ito. Pinapatulog muna ni Maria si Maya bago umalis ng bahay at bumabalik siya ng alauna ng madaling araw upang matulog muli sa tabi ng kanyang anak. Iyon ang kanilang paulit-ulit na routine. Para kay Maya, normal na iyon dahil kahit na umalis ang kanyang ina sa gabi, palagi itong nasa tabi niya pagkagising sa umaga. Ngunit noong Huwebes, ika-17 ng Nobyembre, 2010, biglang nawala si Maria sa pang-araw-araw na routine na iyon. Nagsimula ang araw na iyon tulad ng dati. Bandang alas 5 ng hapon, ipinagluto niya ng hapunan si Maya at tinulungan sa takdang aralin. Ang ulam daw ay tortang itlog, ayon sa alaala ni Maya. Bago umalis ng bahay bandang alas 7, sinabi niya, "Kunin mo yung dalandan sa ref at kainin mo, ha?" Iyon ang huling salita ng kanyang ina na natatandaan ni Maya. Sumagot si Maya ng opo at hinaplos ni Maria ang ulo ni Maya bago isara ang pinto. Iyon na ang huli. Pumasok si Maria sa Blue Horizon KTV bandang alas 8 ng gabi. Ayon sa manager ng KTV, mas tahimik si Maria kaysa karaniwan. Mukha raw may iniisip o baka pagod lang, ngunit hindi ito kakaiba. Natural lang na may mga araw na pagod at tahimik ang isang single mother na maraming trabaho, kaya hindi ito pinansin ng manager. Hindi gaanong maraming customer noong gabing iyon. May ilang suking kapitbahay na dumating ng hapon at maagang umuwi. Bandang alas 10 ng gabi, 2 customer ang pumasok. Isa sa kanila ang pumasok sa silid kung nasaan si Maria. Nakita ng manager ang mukha ng customer. Hindi raw ito estranghero. Isa itong customer na ilang beses nang bumisita pero hindi niya alam ang pangalan. Pamilyar lang ang mukha. Isang lalaking mukhang nasa early 40s na palaging mag-isang dumarating bandang 11:30 ng gabi. Lumabas ang customer mula sa silid. Normal lang ang ekspresyon nito, nagbayad at tahimik na umalis. Inakala ng manager na lalabas din agad si Maria. Karaniwan kasi, pagkaalis ng customer, magliligpit muna bago umuwi, kaya't nagpatuloy siya sa ibang gawain sa counter. Ngunit kahit gaano katagal siyang naghintay, hindi lumabas si Maria. Mga 15 minuto na marahil ang nakalipas. Nang kumatok ang manager sa pinto ng silid, wala nang tao sa loob, patay ang videoke machine, at wala na ang bag ni Maria. Wala na rin ang kanyang jacket, para bang walang sinumang nagpunta doon. Sa ibabaw ng mesa, may isang bukas na supot ng chichirya at 2 baso. Iyon lamang ang tanging bakas na may taong nandoon. May isang pinto sa likuran, isang emergency exit sa dulo ng pasilyo. Karaniwang nakalak ang pinto na iyon, ngunit noong gabing iyon, hindi ito nakalak, medyo nakaawang daw, sabi ng manager. Ipinagpalagay na doon lumabas si Maria. Ang labas ng emergency exit ay isang makipot na eskinita at ang dulo nito ay papunta sa isang pangunahing kalsada. Sa madilim na gabi, walang sinumang saksi sa eskinita na iyon. Noong una, inakala ng manager na nauna lang umuwi si Maria. Minsan kasi, kapag masama ang pakiramdam, umuuwi siya nang hindi nagsasabi. Sinubukan niya itong tawagan, ngunit patay ang cellphone. Gayunpaman, hindi siya gaanong nag-alala. Bukas, tiyak na tatawag iyon. Sa pag-aakalang iyon, isinara na niya ang KTV. Kinabukasan, walang tawag na dumating. Nagising si Maya, ngunit wala ang kanyang ina. Hanggang sa oras na pumasok sa eskwela, hindi pa rin umuuwi ang kanyang ina. 7 taong gulang si Maya. Mag-isa siyang kumain ng almusal at mag-isang pumasok sa eskwela na mali ang pagkakatali ng sintas ng sapatos. Napansin ng guro ang kakaiba sa hapon ng araw na iyon. Kahit tapos na ang klase, walang sumusundo kay Maya.
Nakaupo siyang mag-isa sa isang bench sa school grounds, naghihintay sa kanyang ina, mahigit 1 oras na. Dahil sa tawag ng guro, unang sinuri ng mga pulis ang bahay ni Maria noong hapon ng Nobyembre 18, 1 araw pagkatapos ng kanyang pagkawala. Ang mga dalandan ay naroon pa rin sa ref. Ang 2 dalandan na inilabas ni Maya, ayon sa utos ng kanyang ina, ay nanatiling nasa ibabaw ng hapagkainan, hindi ginalaw. Iyon ang huling bakas ng init na naiwan sa silid na iyon. Ganito nagsimula ang investigasyon, ngunit walang sinuman ang nakaaalam na ang kasong ito, pagkatapos ng mahabang 6 na taon, ay magkakaroon ng konklusyon sa isang lugar na hindi inaasahan. Opisyal na tinanggap ang ulat ng pagkawala noong ika-17 ng Nobyembre, alas 6 ng gabi. Ang humawak ng kaso ay si Police Sergeant Jose Reyes, isang investigador mula sa local precinct. Siya ay 38 taong gulang noon, isang lokal na pulis na ipinanganak at lumaki sa Batangas. Sa kanilang lugar, mas madalas silang humawak ng mga kaso ng nawawalang gamit o paghahanap sa bahay kaysa sa mga malalaking krimen. Noong una, ganoon din ang tingin ni Reyes sa kasong ito. Isang kusang paglisan ng isang babaeng nagtatrabaho sa KTV bar. Hindi ito isang pambihirang kaso, ngunit nang pumunta siya sa lugar ng pinangyarihan, bahagya siyang nagbago ng isip. Ang bahay ni Maria ay isang lumang apartment na yari sa kahoy, mga 20 minutong biyahe ng bus mula sa sentro ng bayan, hindi nakalak ang pinto. Pagpasok, ang unang napansin ni Reyes ay ang 2 dalandan na nakapatong sa mesa. Sa tabi nito, ang hindi pa tapos na takdang aralin ni Maya. Ang mga damit ni Maya ay naroon pa, at sa ibabaw ng tokador ni Maria, naroon ang kanyang pitaka. Laman nito ang 1,500 piso at ang kanyang mga ID. Walang taong tatakas na iiwan ang kanyang pagkakakilanlan. Mula sa sandaling iyon, itinigil ni Reyes ang pagtrato sa kasong ito bilang isang simpleng paglayas. Unang nakausap ni Reyes ang manager ng Blue Horizon KTV noong gabi ring iyon, isang lalaking nasa early 50s, 7 taon na raw niyang pinapatakbo ang lugar. Nang tanungin ni Reyes ang mga pangyayari noong gabing iyon, inilahad ng manager ang kanyang naalala. Lumabas ang customer. Pagkaraan ng ilang sandali, nakitang walang tao sa silid. Bukas ang emergency exit. Iyon lang ang lahat. Tinanong ni Reyes ang pangalan ng huling customer. Hindi raw alam ng manager. Ang sagot nito, wala silang logbook para isulat ang mga pangalan. Noong 2005, hindi pa mandatory ang pag-verify ng pagkakakilanlan sa mga KTV bar. Cash ang bayad, hindi credit card. Walang pangalan ng customer, walang record ng card. Ang tanging natira ay ang alaala ng manager. Isang lalaking nasa early 40s, medyo mataba at nakasuot ng jacket. 3 beses na raw itong bumisita dati. Iyon lang ang lahat ng naaalala ng manager. Sinuri ni Reyes ang paligid ng KTV. Noong panahong iyon, halos walang CCTV camera sa mga eskinita sa labas ng bayan. Wala sa gusali kung nasaan ang Blue Horizon at wala rin sa pasukan ng eskinita. Lalo na sa eskinita, sa gilid ng emergency exit. May isang kamera sa may pangunahing kalsada, ngunit napakalabo ng kalidad nito para makilala ang mukha ng isang tao. Nakuha ni Reyes ang video, ngunit halos walang makuhang impormasyon dito. Lumipat ang investigasyon sa pagtatanong sa mga nasa paligid. Isa-isang kinausap ang mga kapitbahay ni Maria. Isang 52 taong gulang na babae na nagngangalang Aling Susan na nakatira sa itaas ng apartment ni Maria ay maraming alam tungkol dito. Tahimik at masipag na babae yon, hirap na hirap sa pagpapalaki sa anak niya ng mag-isa. Wala akong narinig na may lalaki siya o problema sa pera. Ngunit may isang bagay na napansin niya kamakailan, tila balisa si Maria. Nang tanungin ni Reyes kung ano ang ibig sabihin ng balisa, nag-isip sandali si Aling Susan at sinabing, mga 1 linggo na yata ang nakalipas. Nakita kong nakatayo si Maria sa may pasukan ng eskinita, lumingon siya sa likod. Para bang may tinitingnan siya. Medyo na-curious ako kaya natandaan ko. Mayroon ba siyang inaalala? O gawi lang iyon ng isang taong pagod? Isinulat ni Reyes ang detalye sa kanyang kuwaderno. Kinausap din niya si Kuya Ben,
ang manager ng convenience store na nasa mid-40s. Halos 6 na buwan na raw nagtatrabaho doon si Maria, masipag at mabait sa mga customer. Hindi perna na late o umabsent, wala raw siyang napansing kakaiba, maliban sa isang pagkakataon. Isang beses, pag-uwi ni Maria, nakita niya itong nanigas nang makita ang isang sasakyang nakaparada sa tapat ng convenience store. Anong klasing sasakyan? Tanong ni Reyes. Isang sedan na may madilim na kulay, sagot ni Kuya Ben. Hindi puti o silver, itim o dark blue yata. Hindi niya natandaan ang plaka. Anong ginawa ni Maria nang makita ang sasakyan? Nag-isip sandali si Kuya Ben bago sumagot. Naglakad siya sa kabilang direksyon, hindi sa karaniwan niyang daan pauwi. Muling binuklat ni Reyes ang kanyang kuwaderno. May nangyayari sa paligid ni Maria. May isang tao, ngunit kung sino ito, wala pa ring malinaw na larawan. Kasabay nito, sinimulan din ang paghahanap sa dating asawa ni Maria, ang lalaking umalis noong 22 taong gulang si Maria. Bagamat lokal, hindi na alam ang kanyang kinaroroonan. Nang tingnan ni Reyes ang mga record, lumabas na ang kasalukuyang address nito ay sa Quezon City. Tumawag siya at pagkatapos ng 2 araw, saka lang ito sumagot. Matagal na raw silang hiwalay ni Maria, wala ng komunikasyon at ilang taon na ring hindi nakikita si Maya. Nang i-verify ang kanyang alibi, kasama raw niya ang mga kaibigan sa isang inuman sa Quezon City noong gabi ng Nobyembre 17. 3 ang kasama niya at lahat sila ay nagkumpirma ng kanyang sinabi. Pansamantalang inalis sa listahan ng mga suspek ang dating asawa. 3 araw na ang nakalipas mula nang magsimula ang investigasyon. May mga pahiwatig, ngunit hindi magkakakonekta. Ang taong nagpabalisa kay Maria, ang madilim na sasakyan sa tapat ng convenience store, at ang huling customer na hindi alam ang pangalan. Hindi malinaw kung ang 3 ito ay tumutukoy sa iisang tao o magkakaibang kwento. Ngunit sa ika-4 na araw, isang tawag ang dumating mula sa isang hindi inaasahang lugar, isang babaeng nagpakilalang kaibigan ni Maria. Ang pangalan niya ay Isabel, nakatira raw sa Maynila. 3 araw bago mawala si Maria, noong Nobyembre 17, tumawag daw sa kanya si Maria. Ang sinabi ni Maria sa tawag na iyon ang nagpatigil kay Reyes. Natatakot ako lately, parang may laging sumusunod sa akin. Hindi raw ito gaanong pinansin ni Isabel noong una. Akala niya ay nag-overthink lang si Maria, ngunit nang mabalitaan niyang nawawala na si Maria 3 araw pagkatapos, naalala niya ang tawag na iyon. Ibinaba ni Reyes ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Alam ni Maria. Alam niyang may panganib na paparating, at ang panganib na iyon ay naging katotohanan. Ang problema, hindi pa alam ng lahat kung saan nanggaling ang panganib na iyon. Binago ng testimonya ni Isabel ang direksyon ng investigasyon. Hindi na ito simpleng pagkawala o paglayas, kundi posibleng may nagbabanta sa kanya. Nag-report si Reyes sa kanyang superior at humiling ng karagdagang tauhan. Ngunit ang sagot na natanggap niya ay hindi niya inaasahan. Sinabi ni Captain De La Cruz ng Investigation Division, wala pang malinaw na ebidensya ng krimen. Magmasid muna tayo. Nakaramdam si Reyes ng pagkadismaya, ngunit wala siyang magawa. Sa sistema ng investigasyon ng pulisya noong 2005, ang pagkawala ng isang adult na babae ay unang-unang itinuturing na kusang paglayas. Lalo na sa kaso ni Maria na may problemang pinansyal, hiwalay sa asawa at nagtatrabaho sa isang night establishment. Mula sa kasalukuyang pamantayan, ito ay hindi katanggap-tanggap, ngunit iyon ang katotohanan noon. Nagpasya si Reyes na kumilos ng mag-isa. Pumunta siya sa Maynila upang personal na makausap si Isabel. Si Isabel ay isang babaeng nasa early 30s, high school classmate ni Maria noong nasa Angeles City pa sila. Kahit na lumipat si Maria sa Batangas, paminsan-minsan ay nagkakausap pa rin sila. Hindi madalas, ngunit kapag may problema, si Maria ang unang tumatawag. Mas detalyado ang naaalala ni Isabel tungkol sa tawag noong Nobyembre 14. Mahina at maingat daw ang boses ni Maria. Para raw may ayaw siyang sabihin pero pilit na lang niyang sinasabi. Bukod sa may sumusunod sa akin, may isa pa siyang sinabi. May isang customer na laging pumupunta sa KTV. Iba ang tingin niya. Parang may alam siya. Nag-focus si Reyes sa mga salitang iyon.
Parang may alam siya. Ano ang ibig sabihin noon? May itinatago ba si Maria? O may gustong malaman ang customer na iyon tungkol kay Maria? Sinabi raw ni Isabel kay Maria na dapat itong kumonsulta sa pulis. Nang tanungin ni Reyes kung ano ang sagot ni Maria, yumuko sandali si Isabel at sinabing, tumawa lang siya at sinabing, ano ka ba? Wala yon. Pauwi mula Maynila. Inayos ni Reyes ang kanyang mga iniisip, ang huling customer, ang taong sumusunod kay Maria, at ang pakiramdam ni Maria na may nalalaman ang taong iyon tungkol sa kanya. Mataas ang posibilidad na ang lahat ng ito ay tumutukoy sa iisang tao. Muling sinimulan ni Reyes ang pagsisiyasat sa paligid ng Blue Horizon. Isa-isa niyang pinuntahan ang mga tindahan sa loob ng 500 metrong radius mula sa KTV. May nakita ba kayong kahina-hinalang tao noong gabi ng November 17? May nakita ba kayong madilim na sasakyan? Halos lahat ay sumagot ng hindi ko alam. Gabi na at walang tumitingin sa direksyon ng eskinita na iyon. Ngunit may isang bagay na naalala ang may-ari ng isang maliit na sari-sari store na isang eskinita lang ang pagitan mula sa KTV. Siya ay si Mang Tomas, isang lalaking nasa early 60s. Noong gabing iyon, bandang 11:00, habang isinasara ang kanyang tindahan, nakita niya ang isang sasakyang nakaparada sa pasukan ng eskinita. Madilim daw ang kulay. Hindi niya sigurado kung patay ang makina, ngunit matagal daw itong nakaparada doon. Tanong ni Reyes, may tao po ba sa loob ng sasakyan? Madilim daw at hindi niya masabi. Ngunit may isa pa siyang impormasyon. May nakadikit daw sa windshield ng sasakyan. Nang balikan niya, para raw itong sticker na nakikita sa mga sasakyan ng gobyerno. Hindi niya sigurado, ngunit isang sticker na may fluorescent na border sa sakyan ng gobyerno. Isinulat ni Reyes ang mga salitang iyon ng malaki sa kanyang kuwaderno, isang opisyal ng gobyerno o isang empleyado ng isang pampublikong ahensya. Masyadong malawak ang saklaw, ngunit tiyak na nadagdagan ng isa pang pahiwatig. Kasabay nito, biglang may ibang sinabi ang manager ng KTV, isang bagay na hindi niya sinabi sa unang interview. Nang muling tanungin ni Reyes kung may iba pa siyang naalala tungkol sa huling customer. Nag-alinlangan sandali ang manager bago nagsalita. Yung customer na yon. Nahulog niya yung business card niya nung magbabayad. Nang akmang pupulutin ito ng manager, naunang dinampot ito ng customer at ibinulsa. Ngunit sa maikling sandaling iyon, nakita raw ng manager ang isang bahagi ng business card. May nakasulat daw na parang pangalan ng isang ahensya ng gobyerno. Masyadong maliit ang letra at hindi niya nabasa lahat, ngunit isang salita ang tumatak sa kanyang isipan, ang salitang kawanihan. Kung ito man ay kawanihan ng pulisya, kawanihan ng tubig, o kawanihan ng pagpaplano ng lungsod, o iba pa, hindi niya masabi. Ngunit nagtugma ang sticker ng sasakyan ng gobyerno na nakita ni Mang Tomas at ang salitang kawanihan sa business card na nakita ng manager. Lumabas ang posibilidad na ang huling customer ay isang taong konektado sa isang ahensya ng gobyerno. Iniulat ni Reyes ang mga ito kay Captain De La Cruz. Ngayon, iba na ang reaksyon, nanigas ang mukha ni De La Cruz at tinanong kung may matibay na ebidensya. Nang sumagot si Reyes ng wala po, sinabi ni De La Cruz, kung ganon, huwag kang gagalaw ng kusa. Para kay Reyes, hindi natural ang tunog ng mga salitang iyon. Simpleng pag-iingat lang ba ang ibig sabihin o may iba pa? Sa sandaling iyon, hindi na siya nag-usisa pa at umalis. Hindi niya alam noon na pagsisisihan niya ang pag-uusap na iyon. Sa papel, tila nagpapatuloy ang investigasyon. Ngunit sa loob, may pakiramdam na unti-unting may humaharang dito. At 2 linggo pagkatapos ng pagkawala, isang beses lang lumitaw ang bakas ni Maria. Sa isang convenience store malapit sa South Luzon Expressway, SLEX, na nag-uugnay sa Batangas sa Maynila, isang babaeng kamukha ni Maria ang nakunan ng CCTV. Gabi ng Nobyembre 11, lampas hating gabi. Hindi maganda ang kalidad ng video, ngunit ang hubog ng katawan at ayos ng buhok ay halos katulad ng kay Maria, mag-isang naglalakad ng mabilis, para bang may humahabol sa kanya, ngunit iyon na ang huli. Pagkatapos noon,
Walang anumang bakas ni Maria ang lumitaw, kung tumawid ba siya ng tulay kung hindi, kung may kasama, kung mag-isa, walang nakumpirma. Si Maria ay naglaho sa isang malabong video. Ang video mula sa convenience store malapit sa Slex ay nagbigay ng pag-asa at pader sa investigation team. Ang babaeng pinaniniwalaang si Maria ay nakunan ng video eksaktong alas 12 ng hating gabi noong Nobyembre 17. Kung lumabas siya sa emergency exit ng KTV bandang 11:30 ng gabi, naglakad siya ng mga 30 minuto papunta roon. Ang distansya mula sa labas ng bayan hanggang malapit sa Slex ay 30 hanggang 40 minutong lakad, nagtutugma ang oras. Nilakad mismo ni Reyes ang ruta. Isang madilim na kalsada na may iilang poste ng ilaw, masyadong madilim para lakarin ng mag-isa. Mabilis na nilakad ni Maria ang daan na iyon, siguro'y natatakot siya o baka nagmamadali. Ang problema ay ang kasunod. Walang CCTV camera na makikita sa mga sumunod na lugar. Noong panahong iyon, hindi pa maayos na nakakabit ang mga kamera sa mismong expressway. Kung tumawid ba siya ng tulay, kung may nakasalubong, kung sumakay sa sasakyan, lahat ay blanco. Humingi ng pahintulot si Reyes na mag-search sa paligid ng Slex. Muling tumanggi si Captain De La Cruz, kulang daw sa tauhan. Sa huli, mag-isang nilibot ni Reyes ang lugar. Sinuyod niya ang ilalim ng mga tulay, mga kalapit na talahiban, at gilid ng kalsada sa loob ng 2 araw, ngunit wala siyang nakita. Si Maria ay naglaho na parang bula. Sa panahong iyon, isang bagong pangalan ang lumitaw mula sa mga taong nakapaligid kay Maria, isang lalaking nagngangalang Mang Ruben, isa sa mga suki ng Blue Horizon KTV. Siya ay 46 taong gulang at may-ari ng isang hardware store sa bayan. Kilala siya sa lugar at may reputasyon na mainitin ang ulo at lasenggo. Lumitaw si Mang Ruben sa investigasyon dahil sa isang tip mula sa isang kapitbahay. Isang residente malapit sa apartment ni Maria ang tumawag kay Reyes. Mga 1 buwan daw ang nakalipas. Sumigaw-sigaw si Mang Ruben sa tapat ng bahay ni Maria. Hindi niya narinig kung ano ang sinasabi, ngunit hindi binuksan ni Maria ang pinto at umalis si Mang Ruben na nagmumura. Pinatawag ni Reyes si Mang Ruben para kausapin. Sa una, nagkaila ito. Hindi ko siya masyadong kilala, ngunit nang banggitin ni Reyes ang insidente sa tapat ng bahay, nanigas ang kanyang mukha. Natahimik siya sandali. Maya-maya, nagsalita si Mang Ruben. Nagustuhan ko si Maria sa KTV. Inaya ko siyang lumabas pero tumanggi siya. Nasaktan ang pride ko kaya pinuntahan ko siya sa bahay niya. Yun lang yon. Walang masamang intensyon. Kinumpirma ni Reyes ang alibi ni Mang Ruben noong gabi ng Nobyembre 17 na kasama raw niya ang 4 na kaibigan sa isang inuman sa isang resto bar sa bayan. Kinumpirma ito ng may-ari ng resto bar at ng lahat ng kasama niya. Nagmatch din ang testimonya na naroon siya hanggang hating gabi. Inalis sa listahan ng mga suspek si Mang Ruben, ngunit hindi pa rin mapalagay si Reyes. Kahit may alibi, hindi niya masabing walang kinalaman ito sa kaso. Isang lalaking tinanggihan ni Maria. Isang lalaking pinuntahan siya sa bahay. Itinatak ni Reyes ang lalaking iyon sa isang sulok ng kanyang isipan. Pumasok ang 2 linggo mula nang mawala si Maria at unti-unting nawawalan ng sigla ang investigasyon. Sa panahong iyon, ang tiyahin ni Maria na pansamantalang kumukupkup kay Maya ay bumisita kay Reyes. Isang babaeng malapit ng mag-60 na naglakbay mula Angeles City papuntang Batangas. Unang ikinuwento ng tiyahin ang tungkol kay Maya. Hindi raw gaanong kumakain si Maya, hindi makatulog kung hindi nakabukas ang ilaw. Pagkatapos, pinunasan niya ang kanyang luha at inabutan si Reyes ng isang sobre. Natagpuan ko ito sa kwarto ni Maria. Mukhang hindi ito napansin ng mga pulis noong sinuri ninyo ang bahay. Sa loob ng sobre, may isang maliit at lumang kuwaderno. Puno ito ng mga sulat kamay na tala na tila isinulat ni Maria. Karamihan ay parang listahan ng gastusin. Renta ngayong buwan, tuition ni Maya, pagkain at iba pa. Ngunit sa huling bahagi, may ibang mga tala, may mga petsa at maikling pangungusap. Oktubre 21, dumating na naman siya ngayon. Oktubre 25, dumating na naman.
Parang may alam siya. Nobyembre 3, hindi dapat mangyari ito. Nobyembre 9, paano niya nalaman? Doon nagtatapos ang mga tala. Isinara ni Reyes ang kuwaderno at ipinikit ang kanyang mga mata sandali. Parang may alam siya. Paano niya nalaman? May itinatago si Maria at may isang taong nakatuklas nito. Ang taong iyon ay pabalik-balik sa KTV. Hindi ito isang random na krimen, may plano, o hindi bababa sa may isang taong tiyak na nag-target kay Maria. Muling tiningnan ni Reyes ang mga petsa sa kuwaderno. Nagsimula ito noong Oktubre, halos isang buwan nang may umaaligid kay Maria, at noong Nobyembre 17, nawala si Maria. Kailangang malaman kung ano ang itinatago ni Maria. Sa ganoong paraan, malalaman kung sino ang taong iyon. Sinimulan ni Reyes na halungkatin ang nakaraan ni Maria, ang buhay niya sa Angeles City, bago siya ikasal, kung ano ang nangyari bago siya lumipat sa Batangas. At mula doon, isang pangalan na hindi inaasahan ang lumitaw. Sa sandaling makumpirma ang pangalan na iyon, naunawaan ni Reyes kung bakit sinabi ni Captain De La Cruz na huwag kang gagalaw ng kusa. Mas matagal kaysa inaasahan ang pagsisiyasat sa nakaraan ni Maria sa Angeles City. Sinundan ni Reyes ang kasaysayan ng kanyang resident certificate. Lumipat siya mula Angeles papuntang Batangas noong 2001. Sumama siya sa kanyang asawa. Bago iyon, nakatira siya sa Angeles City at nagtatrabaho bilang isang empleyado sa isang kainan, walang kakaiba. Ngunit habang kinakausap ni Reyes ang mga kakilala niya noong nasa Angeles pa, may isang bagay na kakaiba siyang napansin. May maikling puwang sa mga record ni Maria noong mga taong 2000. Halos 4 na buwan, walang pagbabago sa kanyang resident certificate, ngunit wala ring record ng kanyang health insurance. Hindi ba siya nagtatrabaho o nagtatrabaho siya sa isang trabahong hindi nakarehistro? Nagtanong-tanong si Reyes sa mga kakilala ni Maria sa Angeles. Muli niyang kinausap si Isabel, ang kanyang high school classmate. Alam mo ba kung nasaan at ano ang ginagawa ni Maria noong panahong iyon? Nag-atubili si Isabel bago sumagot. Narinig ko na nagtrabaho si Maria sa ibang lugar ng sandali noon, pero hindi ko alam ang detalye. At may idinagdag siya. Noong panahong iyon, parang may nagustuhan si Maria. May asawa na raw. Isinulat ni Reyes ang mga salitang iyon sa kanyang kuwaderno. May asawa, mga taong 2000, Angeles City. At habang sinusundan ang mga pahiwatig na iyon, natigilan si Reyes sa isang pangalan, Eduardo Vargas, isang lalaking empleyado ng gobyerno sa City Hall ng Angeles City noong panahong iyon, noong 2000. Siya ay 38 taong gulang, may asawa at 2 anak. Nagtatrabaho siya sa isang departamento na may kinalaman sa urban development. Noong 2003, lumipat siya sa City Hall ng Quezon City. Noong 2005, nagtatrabaho na siya sa Quezon City. Napansin ni Reyes si Vargas hindi lang dahil sa isang kutob, ang salitang kawanihan na nakasulat sa kuwaderno ni Maria. Ang madilim na sasakyan na tila pag-aari ng gobyerno na nakaparada sa tapat ng KTV at ang business card ng huling customer na tila konektado sa isang ahensya. Ang tatlong ito ay nag-uugnay sa salitang empleyado ng gobyerno. Idagdag pa rito ang relasyon ni Maria sa isang may asawang lalaki noong nasa Angeles pa siya. Unti-unting nabubuo ang isang larawan. Maingat na sinimulan ni Reyes na i-verify ang mga galaw ni Vargas. Kailangan niyang malaman kung nasaan si Vargas noong gabi ng Nobyembre 17, 2005. Ngunit hindi madaling subaybayan ang isang empleyado ng gobyerno nang walang opisyal na proseso. Pinili muna ni Reyes ang isang hindi direktang paraan. Sinubukan niyang tingnan ang mga record ng City Hall ng Quezon City, ngunit hindi siya nakakuha ng kooperasyon. Kailangan daw ng opisyal na dokumento. Nang subukan ni Reyes na magpadala ng opisyal na dokumento sa ngalan ng kanilang presinto, muli siyang pinigilan ni Captain De La Cruz. Hindi pwedeng magpadala ng opisyal na dokumento sa isang taong walang malinaw na kasalanan, magdala ka ng mas matibay na ebidensya. Para kay Reyes, parang nabangga siya sa pader. Ngunit, isang pinto ang nagbukas mula sa ibang direksyon. May isa pang GRO na kasama ni Maria sa Blue Horizon.
Ang pangalan niya ay Jenny, nasa late 20s at umalis na sa trabaho mula nang mawala si Maria. Matapos ang mahabang paghahanap, nahanap siya ni Reyes. Noong una, ayaw makipagkita ni Jenny. Ngunit nang banggitin ni Reyes ang tungkol kay Maya, lumambot ang kanyang puso at pumayag siyang makipagkita. Ayon kay Jenny, naging malapit sila ni Maria. Naging magkaibigan sila habang nagtatrabaho. Tahimik daw si Maria, ngunit paminsan-minsan nagsasabi ito ng kanyang saloobin kay Jenny. Nang banggitin ni Reyes ang pangalang Eduardo Vargas, nanigas ang mukha ni Jenny. "Kilala mo ba siya?" tanong ni Reyes. Nag-alinlangan si Jenny sandali bago tumango. "Narinig ko mula kay Maria. Dati raw niyang minahal, pero bawal na relasyon." Sinabi ni Maria na may kahinaan siyang hawak ng lalaking iyon. "Kahinaan?" Inulit ni Reyes ang salita. Dagdag pa ni Jenny, nagkita ulit sila ng lalaking iyon sa KTV. Isang araw, bigla na lang siyang lumitaw bilang customer. Nagkataon lang, pero pabalik-balik na siya. At sinabi raw kay Maria na manahimik na lang, parang may pinapatago sa kanya. Tanong ni Reyes, "Sinabi ba ni Maria kung ano iyon?" Umiling si Jenny. Hindi niya sinabi. Basta't tungkol daw sa nakaraan at iyon daw ang nagpapahirap sa kanya. Naniniwala si Reyes na malaki ang posibilidad na si Vargas ang huling customer ni Maria. Ang nakaraang relasyon, ang kahinaan, ang paulit-ulit na pagbisita, at ang madilim na sasakyan na tila pag-aari ng gobyerno, ang kailangan na lang ay ebidensya. Gumamit si Reyes ng isang hindi opisyal na paraan para malaman ang plaka ng sasakyan ni Vargas. Sinuri niya ang mga talaan ng pagpasok at paglabas sa parking lot ng City Hall ng Quezon City sa pamamagitan ng isang hindi opisyal na ruta. Nakiusap siya sa isang kakilalang pulis sa NCR. Pagkaraan ng ilang araw, nakumpirma niya ang plaka ng sasakyan ni Vargas at itinugma ito sa mga record ng CCTV sa expressway. Lumabas ang resulta, Nobyembre 17, 2005, 11:15 ng gabi. Isang sasakyan na tumutugma sa plaka ni Vargas ang nakunan sa isang kalsada patungo sa SLEX. Ang oras na nakunan si Maria sa CCTV ng convenience store ay eksaktong 12:00 ng hating gabi. Halos 10 minuto lang ang pagitan ng oras na dumaan ang sasakyan ni Vargas sa malapit na kalsada. Pareho silang nasa malapit na lugar noong gabing iyon. Nagpasya si Reyes na kailangan niyang personal na harapin si Vargas. Ngunit noong hapon ng araw na iyon, isang tawag ang natanggap ni Reyes mula kay Captain De La Cruz. "May pag-uusapan tayo bukas ng umaga," sabi nito. Iba ang boses niya kaysa dating, matigas at maikli. Ibinaba ni Reyes ang telepono at natigilan. Mayroon siyang pakiramdam na may maling nangyayari. May humaharang ba sa investigasyon o siya lang ba ang masyadong nagmamadali? Nagiging malabo na ang linya. At kinabukasan, ang sinabi ni Captain De La Cruz kay Reyes ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Maikli lamang ang pag-uusap nila ni Captain De La Cruz. Kinabukasan, tinawag siya ni De La Cruz sa kanyang opisina, isinara ang pinto at sinabing ang kaso ni Maria Santos ay ituturing ng unsolved. Natigilan si Reyes. Wala pang isang buwan mula nang mawala si Maria, pero ituturing ng unsolved, hindi ka panipaniwala. Nang akmang magsasalita si Reyes, pinigilan siya ni De La Cruz. "Utos galing sa taas," sabi nito. "Huwag ka nang magtanong pa." Galing sa taas. Hindi maalis sa isip ni Reyes ang mga salitang iyon. Sinubukan niyang sabihin ang tungkol sa sasakyan ni Vargas na nasa malapit sa SLEX noong gabing iyon. Nakikinig si De La Cruz, ngunit nanatiling matigas ang mukha at sinabi lang, "Ang record ng CCTV ay hindi dumaan sa opisyal na proseso kaya hindi magagamit bilang ebidensya. Kung gagalawin mo ang isang opisyal ng gobyerno at bumalik sa iyo ang gulo, kaya mo bang panagutan?" Hindi nakasagot si Reyes at umalis. Para siyang may pabigat sa paa habang naglalakad sa pasilyo. Alam niyang isang opisyal ng gobyerno ang nagbabanta kay Maria at ang opisyal na iyon ay nasa malapit sa lugar ng krimen, ngunit inutusan siyang itigil ang investigasyon. Nagalit si Reyes at kasabay nito, natakot. Hindi niya alam kung hanggang saan ang koneksyon ng lalaking iyon. Opisyal na umalis si Reyes sa investigasyon.
sa papel. Ngunit personal, hindi siya tumigil. Gamit ang kanyang oras pagkatapos ng trabaho, unti-unti siyang nangalap ng impormasyon tungkol kay Vargas. Nagtatrabaho si Vargas sa Urban Planning Department ng Quezon City. Noong 2005, siya ay 43 taong gulang, nakatira sa Quezon City kasama ang kanyang asawa at 2 anak. Sa panlabas, isa siyang ordinaryong nasa katanghaliang gulang na opisyal. Maganda rin ang reputasyon niya, tahimik at masipag ayon sa karamihan. Ngunit habang sinisiyasat ni Reyes ang mga ginawa ni Vargas noong mga taong 2000, may isang bagay na nakakuha ng kanyang pansin. Noong nagtatrabaho pa si Vargas sa Angeles City, lumitaw ang isang isyu ng korupsyon na may kinalaman sa isang partikular na development project. Nagkaroon pa ng internal audit, ngunit ang resulta ay walang ebidensya. Ang kaso ay basta na lang na isantabi. Para kay Reyes, masyadong malinis ang pagkakaresolba ng kaso. Ang isyu ng korupsyon na lumitaw at tahimik na tinakpan, at ang pagkakaroon ng koneksyon kay Maria noong panahong iyon. Unti-unting nagkakaugnay ang mga piraso. Posibleng may nakita o nalaman si Maria na may kinalaman sa korupsyon na iyon, at ayaw ni Vargas na malaman ito ng publiko. Kahit na lumipas ang 5 taon, muling tinawagan ni Reyes si Jenny. Yung sinasabi ni Maria na tungkol sa nakaraan, hindi kaya tungkol sa pera o construction project? Nag-isip sandali si Jenny at sumagot. Minsan, sinabi ni Maria na dahil sa akin may napahamak na tao. Hindi ko naintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin, kaya binaliwala ko na lang, dahil sa akin may napahamak na tao. Matagal na tumatak sa isip ni Reyes ang mga salitang iyon. Maaring si Maria ang may kasalanan, o baka pakiramdam niya ay may napahamak dahil hindi niya sinabi ang alam niya. Alinman sa dalawa, matagal nang dinadala ni Maria ang pasanin na iyon sa kanyang puso. Sa panahong iyon, isang hindi inaasahang tao ang lumitaw. Ang asawa ni Vargas, si Lorna, 42 taong gulang. Siya mismo ang naghanap kay Reyes. Hindi alam ni Reyes kung paano niya nalaman ang kanyang contact. Dumiretso siya sa police station at ipinatawag si Reyes. Nagtaka si Reyes, ngunit pumayag siyang makipagkita. Kalmado si Lorna, mahina ngunit malinaw ang kanyang boses. Pakiramdam ko, may kinasasangkutan ang asawa ko at nararamdaman ko rin iyon sa sarili ko, sabi niya. Nitong mga nakaraang araw, naging nerbyoso raw ang kanyang asawa, madalas umuwi ng late at lumalayo kapag may kausap sa telepono. Tanong ni Reyes, bakit po kayo sa akin lumapit? Kinagat ni Lorna ang kanyang labi at sinabing, para sa mga anak ko. Kung may nagawa mang mali ang asawa ko, gusto kong malaman. Depende sa kung ano iyon. Magpapasya ako kung ano ang dapat kong gawin. Sinabi ni Reyes kay Lorna na wala pang nakukumpirma. Iyon ang totoo. May hinala pero walang ebidensya. Sige po, sabi ni Lorna at tumayo. Bago umalis, may isa pa siyang sinabi. Parang may kung ano sa trunk ng kotse ng asawa ko. Sinubukan kong buksan pero may padlock. Dati naman, wala yon. Matapos umalis ni Lorna, natulala si Reyes. Padlock sa trunk. Hindi maalis sa isip niya ang 2 salitang iyon. Nakahinto ang opisyal na investigasyon. Ngunit kinabukasan, isang pangyayari mula sa ibang direksyon ang nagpagalaw sa kaso. Natagpuan ang huling internet history ni Maria bago siya mawala. Resulta ito ng late analysis sa lumang computer sa bahay ni Maria. 2 araw bago siya mawala. Noong gabi ng Nobyembre 15, nag-access si Maria sa isang forum ng isang news agency. Hindi siya nag-post. Nag-access lang. Ngunit ang site na iyon ay isang online media ng isang citizens group na pangunahing tumatalakay sa mga kaso ng korupsyon sa mga kalapit na probinsya. Sinubukan ni Mariang magsumbong, ngunit nag-atubili. Kung bakit siya huminto, hindi alam. Natakot ba siya o may ibang dahilan? Ang isang access history na iyon ay muling nagpayanig sa natutulog na investigasyon. Ang access record sa forum ng online media ay isang maliit na mitsa. Inalam ni Reyes kung anong klaseng media iyon.
isang site na pangunahing tumatalakay sa mga alegasyon ng korupsyon ng mga lokal na opisyal at mga development project. Hindi marami ang mambabasa, ngunit kilala ito sa lokal na komunidad. Tinawagan ni Reyes ang editor-in-chief ng media. Siya ay si Mr. Antonio Tony Luna, isang lalaking nasa early 40s. Nang sabihin niyang gusto niyang personal na makipag-usap, pumayag si Luna. Hindi naaalala ni Luna ang pangalan ni Maria. Natural lang iyon dahil nag-access lang siya at hindi nag-post. Ngunit nang banggitin ni Reyes ang pangalang Eduardo Vargas, nagbago ang tingin ni Luna. Kilala ko ang pangalang yan, sabi niya. Noong 2003, bago lumipat si Vargas sa Quezon City, may natanggap daw silang tip tungkol sa korupsyon sa isang development project noong nasa Angeles City pa ito. Anonimo daw ang nagbigay ng tip, ngunit detalyado ang nilalaman. Isang partikular na construction company ang pinapaboran kapalit ng pera. Ngunit nang sisimulan na nilang imbestigahan, bigla na lang nawalan ng kontak sa nagbigay ng tip, basta na lang daw nawala. Dahil walang ebidensya at nawala ang source, hindi sila nakapagsulat ng artikulo. Naisip ni Reyes na posibleng si Maria ang nagbigay ng tip na iyon. Taong 2003, iyon ang ikalawang taon ni Maria sa Batangas. At bago lumipat si Vargas sa Quezon City, sinubukan ni Maria na maglakas loob, ngunit muli siyang huminto. At noong 2005, nang lumitaw si Vargas sa KTV, muling nabuhay ang matagal ng takot. Nakiusap si Reyes kay Luna. Kung may natitira pang materyales tungkol sa tip na iyon, sana ay ibahagi sa kanya. Luma na raw, kaya hindi marami, pero hahanapin niya, sagot ni Luna. Pagkaraan ng ilang araw, tumawag si Luna. May natitira raw na isang memo na naglalaman ng buod ng tip. Nakasulat daw doon na may ebidensyang litrato ayon sa nagbigay ng tip. Isang litrato na direktang kinunan sa aktwal na pag-aabutan ng pera. Ngunit hindi raw nila natanggap ang litratong iyon. Bago mawalan ng kontak, sinabi lang daw na ipapadala niya. Litrato. Natigilan si Reyes sa salitang iyon. Kung may litrato si Maria at alam ito ni Vargas, malinaw na kung bakit siya umaaligid kay Maria at nagbibigay ng pressure. Gusto niyang mawala ang litrato. O si Maria mismo. Muling sinuri ni Reyes ang apartment ni Maria. Nasuri na niya ito dati, ngunit ngayon, kailangan niyang tingnan sa ibang paraan. Isang lugar kung saan maaaring itago ang isang litrato. Isang maliit, tahimik, at lumang apartment na yari sa kahoy. Tumawag siya sa tiyahin ni Maria at humingi ng pahintulot na muling pasukin ang silid. Sa likod ng aparador sa kwarto ni Maya. Sa likod ng drawer ng tokador ni Maria, sa likod ng ref. Sinuyod ni Reyes ang bawat sulok. At sa ilalim ng lababo sa kusina, sa isang sulok, sa likod ng takip ng isang lumang kaldero, natagpuan niya ang isang plastic zipper bag na nakadikit. Sa loob, may dalawang litrato. Malabong mga litrato mula sa film camera. Ang isa ay nagpapakita ng dalawang lalaki na nag-aabutan ng sobre. Kinunan mula sa malayo at medyo malabo. Ngunit bahagyang nakikita ang mukha ng isang lalaki. Ikinumpara ni Reyes ang mukha sa litrato ng pagkakakilanlan ni Vargas bilang isang opisyal, hindi perpekto, ngunit magkahawig. Ang isa pang litrato ay nagpapakita ng isang dokumento. Maliit ang mga letra at hindi mabasa lahat. Ngunit malabong nakikita ang pangalan ng isang construction company at mga numerong tila halaga ng pera. Nanginginig ang kamay ni Reyes. Hawak ito ni Maria. At alam ni Vargas na nasa kung saan ito, kaya't kahit lumipas ang 5 taon, umaaligid pa rin siya kay Maria. Dala ang mga litrato, pumunta si Reyes kay Captain De La Cruz. Ngayon, hindi na niya ito maaaring baliwalain. Tiningnan ni De La Cruz ang mga litrato at sandaling natahimik. Pagkatapos, tinanong niya kung saan niya ito nahanap. Nang ipaliwanag ni Reyes, inilapag ni De La Cruz ang mga litrato sa mesa at napabuntong hininga. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, "Iwan mo sa akin yan." Sa isang iglap, napilitang magpasya si Reyes. Gagamitin ba ni De La Cruz ang mga litrato ng tama o tatakpan na naman ito? Hindi ibinigay ni Reyes ang orihinal, ibinigay niya ang kopya at itinago niya ang orihinal sa ibang lugar. Noong gabing iyon,
tinawagan ni Reyes si Editor-in-Chief Luna. Ipinaliwanag niya ang nilalaman ng mga litrato at nakiusap na kung may mangyari sa kanya, isulat niya ito bilang isang artikulo. Sandaling natahimik si Luna, pagkatapos ay sumagot ng, "Sige." Ibinaba ni Reyes ang telepono at tumingin sa labas ng bintana, malalim at tahimik ang gabi ng taglamig sa Batangas. Ngunit kinabukasan, isang notice ng transfer ang nakapatong sa mesa ni Reyes. Mula sa Investigation Division papuntang Community Assistance Desk, epektibo kaagad. Ito ay isang senyales na kailangan na niyang bitawan ang investigasyon. Dahan-dahang binasa ni Reyes ang notice at isinilid ito sa drawer. Sa tabi ng sobre na naglalaman ng orihinal na mga litrato, opisyal na siyang umalis sa papel. Ngunit alam na ni Reyes, hindi pa tapos ang kasong ito. Sa halip, dito pa lang ito magsisimula. Pagkatapos ng biglaang paglipat, ang pang-araw-araw na buhay ni Reyes ay tila naging payapa. Nag-aasikaso ng mga papeles sa Community Assistance Desk, sumasagot sa mga reklamo sa telepono at nagkukunwaring retiradong investigador. Akala ng mga kasamahan niya, binitawan na niya ang investigasyon. Siguro'y ganoon din ang tingin ni Captain De La Cruz. Iyon ang gusto ni Reyes. Pagkatapos ng trabaho, kumikilos si Reyes. Mas lalo niyang hinukay ang tungkol kay Vargas. Ngayon, sinisiyasat na niya ang mga proyektong hawak ni Vargas sa Quezon City. Noong 2005, si Vargas ang namamahala sa isang redevelopment project sa Quezon City. Isang proyektong nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Kinumpirma ni Reyes ang pangalan ng mga construction company na kasali sa proyekto at itinugma ito sa malabong pangalan ng construction company sa dokumento sa litratong natagpuan niya sa bahay ni Maria, nagtugma. Ang construction company na sangkot sa korupsyon sa Angeles City ay kasali rin sa redevelopment project na hawak ni Vargas sa Quezon City noong 2005. Lumipas ang 5 taon, ngunit nagpapatuloy pa rin ang parehong relasyon. Inayos ni Reyes ang impormasyong ito at ibinigay kay Luna. Nagsimula si Luna ng sarili niyang investigasyon, mga record ng permit ng construction company, mga detalye ng bidding ng proyekto, mga galaw ng mga taong may kaugnayan. Unti-unting nabubuo ang mga piraso, ngunit sa panahong iyon, isang hindi inaasahang tawag ang natanggap ni Reyes mula sa asawa ni Vargas, si Lorna. Nanginginig ang kanyang boses. "Binuksan ko ang trunk ng kotse ng asawa ko," sabi niya. Aksidente raw niyang natagpuan ang susi ng padlock. "Nagulat ako sa nakita ko kaya tumawag ako." "Ano po ang nakita ninyo?" tanong ni Reyes. Huminga ng malalim si Lorna bago nagsalita. May isang jacket ng babae. Luma at maliit na jacket. Sa bulsa sa loob, may resibo na may pangalan, Maria Santos. Tumayo si Reyes. Ang jacket na suot ni Maria noong gabi na siya ay nawala. Ang jacket na sinabi ng manager na wala na nang matagpuan ang bakanting silid, nasa trunk ito ng kotse ni Vargas. Sinabi ni Reyes kay Lorna na huwag hawakan ang anuman. Pagkatapos ibaba ang telepono, tinawagan niya si Captain De La Cruz. Ngayon, kailangan na nilang dumaan sa opisyal na proseso. Lumabas na ang ebidensya. Sandaling natahimik si De La Cruz. Pagkatapos ay sinabing, "Sige." Iba na ang boses niya ngayon. Hindi matigas. Boses ng isang taong nakapagpasya na. Kinabukasan, magkasamang nag-apply ng search warrant para sa sasakyan ni Vargas ang local precinct at ang PNP Region 4A. Inabot ng isang araw bago lumabas ang warrant. At mula sa trunk ng kotse ni Vargas, opisyal na natagpuan ang jacket ni Maria. Dinala si Vargas sa istasyon ng pulis para sa voluntary questioning mula sa City Hall ng Quezon City noong hapon ng araw na iyon. Narinig ni Reyes ang balita mula sa kanyang upuan sa Community Assistance Desk. Opisyal na siyang wala sa investigasyon. Ngunit nang dumaan si Captain De La Cruz sa tabi niya, tahimik itong nagsabi, "Magaling na trabaho." Hindi umimik si Reyes. Noong una, itinanggi ni Vargas ang lahat. Hindi raw niya alam ang tungkol sa jacket. Itinanggi niya maging ang pagkakakilala kay Maria. Ngunit nang ilabas ng investigation team ang 2 litrato, nanigas ang kanyang mukha
At nang ipakita pa ang record ng CCTV sa expressway, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Tatawag ako ng abogado, sabi niya. Doon pansamantalang huminto ang interogasyon. Ngunit habang naghihintay si Vargas ng kanyang abogado, isa pang tip ang dumating sa investigation team. Anonimo, maikli ang mensahe. Tingnan ninyo ang paanan ng bundok sa Batangas. Agad na kumilos ang investigation team. Ang bundok na iyon ay mga 20 minutong biyahe mula sa bayan. Isang lugar na walang tao at halos walang bumibisita kapag taglamig. Nagsimulang maghanap ang search team sa buong bundok kinabukasan ng madaling araw. Habang lumiliwanag, pinalawak nila ang sakop ng paghahanap at bandang 11:00 ng umaga. Isa sa mga miyembro ng search team ang may natagpuan sa ilalim ng isang tumpok ng mga dahon sa paanan ng bundok. Sumigaw ang miyembro, ngunit ang lumabas ay iba sa inaasahan, hindi kalansay. Isang lumang bag, kamukha ng bag na sinabi ng manager na dala ni Maria noong gabing nawala siya. Sa loob ng bag, naroon ang cellphone ni Maria. Matagal nang ubos ang baterya. At isang nakatuping papel. Isang sulat na tila isinulat ni Maria. Maikli ang mensahe. Maya, patawarin mo si Mama, pero ito lang ang paraan para mabuhay ka. Ang mga litratong alam ni Vargas ay nasa takip ng kaldero. Iyon lang, alam ni Maria noong gabing iyon na baka hindi na siya makabalik ng buhay. Kaya't nag-iwan siya ng sulat para sa kanyang anak at itinago niya ang ebidensya para mabuhay si Maya kahit wala na ang kanyang ina. Napasinghap ang investigation team. Nang marinig ni Reyes ang nilalaman ng sulat, natulala siya. Nasaan si Maria? Lumabas na ang bag pero hindi pa rin mahanap si Maria. Kasama ang kanyang abogado na natiling tikom ang bibig ni Vargas. Ngunit noong gabi ring iyon, may ipinarating si Vargas sa pamamagitan ng kanyang abogado. Magsasalita na raw siya. Nagsimulang magsalita si Vargas, lampas 10:00 na ng gabi. Nagbigay ng kondisyon ang kanyang abogado. Depende raw sa nilalaman ng testimonya, sana ay isaalang-alang ang hatol, pakikinggan muna namin. Walang kasiguraduhan. Sagot ng investigation team. Kalmadong nagsimulang magsalita si Vargas. Mahina at tuyo ang kanyang boses, para bang walang emosyon o para bang inilalabas na niya ang matagal ng kinikimkim. Sinabi ni Vargas na unang niyang nakilala si Maria noong 2000. Nagkakilala sila sa isang kainan malapit sa City Hall ng Angeles City kung saan nagtatrabaho si Maria at nagkaroon sila ng relasyon sa loob ng ilang buwan. May asawa siya at alam daw ito ni Maria. Ngunit nang patapos na ang kanilang relasyon, aksidenteng may nakita si Maria. Ang eksena kung saan nakipagkita si Vargas sa isang kinatawan ng construction company at tumanggap ng sobrang may lamang pera, nakita ito ni Maria at kinunan pa ng litrato. Noong una, hindi raw inakala ni Vargas na gagamitin ito ni Maria laban sa kanya. Akala niya pareho silang may kahinaan ang kanilang bawal na relasyon, kaya't tinapos na lang niya ang relasyon. Ngunit noong 2003, nalaman niya sa pamamagitan ng isang internal source na may nag-post ng katulad na kwento sa isang online forum. Hindi ito naging artikulo dahil nawalan ng kontak sa source, ngunit naramdaman daw ni Vargas na si Maria iyon. Mula noon, sinimulan na niyang alamin kung nasaan si Maria. Nalaman niyang nasa Batangas siya noong 2004. At noong 2005, sinimulan na niyang puntahan ang Blue Horizon KTV para diretsong i-pressure si Maria. Kung ibibigay niya ang mga litrato, hahayaan niya itong mamuhay ng tahimik. Tumanggi si Maria. Paulit-ulit itong nangyari. Sa tuwing darating si Vargas, nagkukunwaring walang alam si Maria. At dumating ang gabi ng Nobyembre 17. Pumunta raw si Vargas sa KTV para bigyan ng huling babala si Maria. Sa loob ng silid, pinilit niyang ibigay ni Maria ang mga litrato. Wala. Sagot ni Maria. Hindi naniwala si Vargas. Lumakas ang kanilang boses. Nang akmang sisigaw si Maria, tinakpan daw niya ang bibig nito. Tinanong ng interogador, anong nangyari pagkatapos? Ipinikit ni Vargas ang kanyang mga mata. Tumakbo raw si Maria palabas sa likurang pinto. Hinabol niya ito. Sa eskinita, nahuli niya si Maria at hinila ang jacket nito. Ngunit nagpumiglas si Maria
naiwan ang jacket at tumakbo palayo. Iyon daw ang lahat, sabi ni Vargas. Tumakas si Maria at siya ay bumalik sa kotse dala ang jacket. Tinanong muli ng interogador, sigurado ka bang iyon na ang lahat? Oo, sagot ni Vargas. Hindi raw niya sinaktan si Maria. Tinakot lang niya at nang makita niyang tumatakbo palayo si Maria, umuwi na siya. Kailangang magpasya ang investigation team kung paniniwalaan ba ang testimonya ni Vargas kung totoo ang sinabi niya, buhay na nakatakas si Maria noong gabing iyon. Kung ang babae sa CCTV ng convenience store ay si Maria, nagtutugma ang testimonya at oras. Tumatakbo si Maria sa malamig na gabi nang walang jacket at pagkatapos noon, wala nang bakas. Kung ganoon, nasaan si Maria ngayon? Nagtatago ba siya? O naaksidente habang tumatakas? O nagsisinungaling si Vargas at may mas masamang nangyari sa eskinita na iyon? Ipinagpatuloy ng investigation team ang paghahanap sa paanan ng bundok. Pinalawak nila ang radius mula sa lugar kung saan natagpuan ang bag at naghanap pa ng 2 araw, ngunit wala nang iba pang natagpuan sa bundok. Samantala, ang kaso ng korupsyon ni Vargas ay isinampa na sa piskalya. Ang 2 litrato na itinago ni Maria at ang mga impormasyong nakalap ni Editor-in-Chief Luna ay nagsama-sama. Isa sa mga kinatawan ng construction company ay agad na nagsalita. Lumabas na umabot sa 10 milyong piso ang tinanggap ni Vargas mula pa noong nasa Angeles City siya hanggang sa Quezon City. Si Vargas ay inaresto at kinasuhan. Idinagdag ang mga kasong may kinalaman kay Maria, pagdukot at pananakot. Ngunit dahil hindi pa nakumpirma ang kinaroroonan ni Maria, kailangan siyang mahanap para maisampa ang mas mabigat na kaso. Si Maria ay nanatiling nawawala. Si Maya noon ay nakatira na sa bahay ng kanyang lola sa Angeles City. Paminsan-minsan, tinatawagan ni Reyes ang lola. Maikli niyang ibinabalita ang estado ng investigasyon at sinasabing hinahanap pa rin nila si Maria. Isang beses sinabi ng lola kay Reyes, gabi-gabi, nakadungaw si Maya sa bintana, may hinihintay. Pakiramdam daw niya, babalik ang mama niya. Matapos marinig ang mga salitang iyon, natigilan si Reyes pagkatapos ibaba ang telepono. Nagsimula ang paglilitis kay Vargas. Mabilis na umusad ang kaso ng korupsyon dahil malinaw ang ebidensya, ngunit sa mga kasong may kinalaman kay Maria, nagkaroon ng mahabang debate. Iginiit ng abogado ni Vargas na kusang tumakas si Maria at hindi ito sinaktan ni Vargas. Hanggat hindi nakumpirma ang kalagayan ni Maria, mahirap na ganap na pabulaanan ang argumentong iyon. Lumipas ang taon, naging 2006, naging 2097, hinatulan si Vargas ng 4 na taong pagkakakulong para sa korupsyon. Sa mga kasong may kinalaman kay Maria, napawalang sala siya sa iba dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ang kasong pananakot lang ang napatunayan. Tiningnan ni Reyes ang hatol at matagal na hindi nagsalita. Hindi natagpuan si Maria. Patuloy na lumaki si Maya. Ang mundo ay patuloy na umikot na parang walang nangyari. At dumating ang tagsibol ng 2011. Sa paanan ng bundok sa Batangas, 200 metro mula sa lugar kung saan natagpuan ang bag, isang mountaineer ang may natuklasan. Ang tuklas na iyon ang muling nagpagalaw sa lahat ng bagay na 6 na taon nang nakahinto. Unang linggo ng Abril 2011, dumating ang tagsibol sa paanan ng bundok sa Batangas, natunaw ang hamog at nagsimulang lumitaw ang mga tuyong dahon. Ang mountaineer ay isang 62 taong gulang na lalaki. Linggo-linggo siyang naglalakad mag-isa sa bundok. Noong araw na iyon, habang naglalakad sa karaniwang daan, napansin niya ang isang lugar na medyo malayo sa trail, isang lugar kung saan hindi natural ang kakapalan ng mga tuyong dahon. Hindi ito likas na pagkakabuo. Ginalaw ng lalaki ang mga dahon gamit ang kanyang paa. At napasigaw siya, isang kalansay. Inabot ng 30 minuto bago dumating ang mga pulis. Dinala ang mga forensic expert sa lugar. Ang kalansay ay ipinapalagay na sa isang adult na babae. Bagamat matagal ng panahon ang lumipas, ang mga kasuotang natagpuan kasama nito ang naging susi sa pagkakakilanlan. Isang pares ng lumang sapatos at isang manipis na silver bracelet na natagpuan malapit sa buto ng pulso. Mayroong dating testimonya ang lola ni Maria.
laging may suot na silver bracelet si Maria sa kaliwang pulso. Regalo iyon ni Maya noong 5 taong gulang siya para sa Children's Day at hindi niya iyon hinubad. Inabot ng 2 linggo bago lumabas ang resulta ng DNA test. Ang kalansay ay kay Maria Santos. Narinig ni Reyes ang balita sa telepono. Noong panahong iyon, wala na si Reyes sa local precinct dahil sa sunod-sunod na paglipat, nasa ibang departamento na siya. Ang tumawag ay isa sa kanyang mga dating kasamahan. Mahina at maingat ang boses nito. Ibinaba ni Reyes ang telepono at hindi gumalaw. 6 na taon. 6 na taon na palang naroon si Maria sa bundok na iyon. 200 metro lang mula sa lugar kung saan natagpuan ang bag. Nang maghanap ang search team sa bundok na iyon noong 2005, hindi nila naabot ang 200 metrong iyon. Ang resulta ng autopsy ay nakagugulat. May mga bakas ng pinsala sa kalansay ni Maria. Isang bakas ng matinding tama sa likod ng ulo. Isang bakas na mahirap isiping dahil sa simpleng pagkahulog o aksidente. Hindi nadulas si Maria habang tumatakas. May humampas sa kanya. Nagsinungaling si Vargas. Agad na kumilos ang investigasyon. Muling hinanap si Vargas na nakalaya na matapos ang kanyang sentensya sa korupsyon. Noong una, itinanggi niya. Paulit-ulit niyang sinabi na tumakas si Maria noong gabing iyon. Ngunit nang ipakita ang resulta ng autopsy at ang lugar kung saan siya natagpuan, kasama ang record ng CCTV na itinago ni Reyes noong 2005, muling hinarap sa kanya ang lahat. May record na dumaan ang sasakyan ni Vargas sa kalsada malapit sa bundok noong gabing iyon. Ang record na itinago ni Reyes sa kanyang drawer 5 taon na ang nakalipas. Matagal na natahimik si Vargas. Maya-maya, dahan-dahan siyang nagsalita. Nang mahuli niya si Maria sa eskinita, sumigaw daw ito. Natakot siyang may makarinig at nang subukan niyang takpan ang bibig nito, natumba raw si Maria. Malakas na tumama ang ulo nito at hindi na gumalaw. Nagulat siya at isinakay niya ito sa kotse. Naisip niyang dalhin sa ospital, ngunit nauna ang pag-iisip na matatapos ang kanyang buhay, kaya't nagtungo siya sa bundok. Buhay pa ba si Maria noon? Tanong ng interogador. Hindi sumagot si Vargas. Ang katahimikan niya ang naging sagot. Muling inaresto si Vargas sa kasong pagpatay. Nagtagal ang paglilitis. Iginiit ng panig ni Vargas na hindi ito sinadya. Iginigiit ng prosekusyon na dapat itong kasuhan ng mas mabigat na kaso. Sa huli, hinatulan si Vargas ng 25 taong pagkakakulong para sa pagpatay. Nag-apela siya, ngunit nanatili ang hatol. Noong araw ng hatol, nasa courtroom si Reyes. Wala siyang opisyal na kapasidad, isa lamang siyang manonood. Habang binabasa ng hukom ang hatol, ipinikit ni Reyes ang kanyang mga mata. Naalala niya ang taglamig, 5 taon na ang nakalipas. Ang 2 dalandan sa mesa, ang 7 taong gulang na si Maya na mag-isang pumasok sa eskwela na mali ang pagkakatali ng sintas. Ang mga litratong itinago ni Maria sa takip ng kaldero at ang maikling sulat na iniwan niya para sa kanyang anak. Maya, patawarin mo si Mama. Pero ito lang ang paraan para mabuhay ka. Habang tumatakas si Maria noong gabing iyon, si Maya pa rin ang iniisip niya. Itinago niya ang mga litrato, nagsulat ng liham, at itinapon ang bag sa paanan ng bundok. Naghanda siya para sa pinakamasamang mangyayari na hindi na siya makakabalik at tunay ngang hindi na siya nakabalik. Pagkatapos ng hatol, lumabas si Reyes sa courtroom. Habang pababa ng hagdan, may tumabi sa kanya. Nang lumingon siya, isang batang babae, isang high school student na mukhang 13 o 14 taong gulang, si Maya, natigilan si Reyes. Unang nagsalita si Maya, mahina ngunit malinaw ang kanyang boses, katulad ng boses ng kanyang ina. Salamat po sa paghahanap sa kanya. Iyon ang sinabi niya. Walang masabi si Reyes. Tumango lang siya ng malalim, tumalikod si Maya. Habang pinagmamasdan ni Reyes ang likod ni Maya na pababa ng hagdan, matagal niya itong tinitigan. Ang taong may pinakainosenteng mukha ang gumawa ng pinakamalupit na kasalanan at ang pinakabatang bata ang naghintay ng pinakamatagal. Hindi na nakauwi si Maria. Ngunit dahil sa huling desisyon ng kanyang ina,
Nalaman ni Maya ang katotohanan na habang tumatakas ang kanyang ina, siya pa rin ang iniisip nito na hindi siya sinukuan ng kanyang ina hanggang sa huli, ang 2 dalandan na nakapatong sa ref. Hanggang ngayon, sa tuwing nakakakita si Maya ng dalandan, naaalala niya ang kanyang ina. Ito ang katapusan ng kwentong ito. Hanggang dito na lang ang ating kwento para sa araw na ito. Sa lahat ng sumubaybay mula simula hanggang wakas, maraming salamat. Ano ang masasabi ninyo sa kwento ni Maria Santos? Para sa mga nakinig hanggang sa dulo, mangyaring mag-iwan ng emoji ng dalandan sa comment section. Ang isang komento na iyon ay magiging patunay na pinakinggan ninyo ang kwentong ito, at ang pag-subscribe at pag-like ay nagbibigay sa amin ng lakas upang patuloy na maghalungkat ng mga ganitong kaso. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, gawin na ito ngayon upang mauna kayong makatanggap ng susunod na kwento. Magkita-kita tayong muli sa susunod na kaso. Ito ang silid ng mga tala ng krimen.